Habang nag-iisip si Tang Bayer, biglang sinabi ni Leong Xiao, mag-ingat, parang isang likas na ilusyon ito. Sundan mo ang direksyon ng talaan ng karayom. Nagulat si Tang Bayer at tumingin sa paligid, ngunit hindi na niya nakita si Leong Xiao. Nebulosa at walang ibang bagay ang nakikita niya. Agad niyang kinuha ang talaan ng karayom at maingat na sinundan ito. Nabalitaan niyang ang mga lugar na ito ay may likas na ilusyon at mahirap makaligtas kapag nakapasok. Hindi niya alam kung paano ito nagawa ng Li Feng Chamber of Commerce at nakagawa pa sila ng talaan ng karayom sa ganitong lugar. Sinundan ni Tang Bayer ang talaan ng karayom sa loob ng halos isang kusing ng oras nang biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Naamoy niya ang isang banayad na bango sa loob ng nebula at mabilis niyang naramdaman ang kakaibang puwersa na pumapasok sa kanya. May lason sa nebula. Natakot siya at agad na sinubukang ilabas ang lason gamit ang kanyang Yuan Qi, ngunit nagulat siya nang matuklasan na ang lason ay direktang pumapasok sa Yuan Qi. Anong klaseng lason ito? Hindi niya akalain na ganito ito kalala. Naglakas loob ang Li Feng Chamber of Commerce na gumawa ng ganitong pagkakamali na pumatay sa lahat ng papasok. Hindi makapaniwala si Tang Bayer. Naramdaman niyang habang ginagamit niya ang kanyang ki, lalong lumalalim ang lason. Di nagtagal, nagsimulang manhid ang kanyang katawan at naramdaman niyang unti-unting nababawasan ang reaksyon ng kanyang nervous system. Agad siyang kumuha ng ilang tableta at hindi naglakas loob na sumulong. Sa halip ay umupo siya at sinubukang ilabas ang lason. Ang mga tabletang panlunas ay mga tabletang nagpapalinaw ng isip, ngunit walang epekto ang mga ito. Nag-alala si Tang Bayer. Hindi lamang ang kanyang nervous system ang nanliliit, kundi pati na rin ang kanyang paningin ay lumalabo, at unti-unti siyang nahuhulog sa isang ilusyon. Bigla, may isang mainit na kamay na dumampi sa kanyang likod. Isang daloy ng init ang pumasok sa kanya, dumaloy sa kanyang mga meridian, tulad ng matamis na tubig na naglilinis ng lason sa kanyang katawan. Unti-unting nawala ang lason. Sino ka? Lumingon si Tang Bayer at nakita ang isang pamilyar na figura. Nagulat niyang sinabi, "Young Master yon, paano ka nakarating sa nakalalasong ilusyon na ito? Ikaw ba ang tunay na ikaw o namamalikmata lang ako?" Ang taong iyon ay si Leong Xiao. Bahagya siyang umiti at sinabi, "Ano ang pakiramdam mo?" Tungkol sa ilusyon, hindi pa nito kayang linlangin ang aking mga mata. Nasa tabi mo lang ako, ngunit hindi mo ako nakita. Narinig ni Tang Bayer ang mga salitang ito at nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Palihim niyang naisip, kaya pala pinoprotektahan niya ako sa tabi ko at hindi siya umaalis. Mabilis na naalis ang lason sa katawan ni Tang Bayer. Lumingon siya at sinabi, "Salamat, Young Master yon, sa iyong mga mata." Nagulat siya nang matuklasan na ang dalawang mata ni Leong Xiao ay naging mistikal at may kakaibang puwersa na lumalabas sa kanyang mga mata. Kapag tinitigan mo ang mga ito, nakakahilo ito at hindi ka makatingin ng diretsyo. Sinabi ni Leong Xiao, "Ito ang aking espesyal na kakayahan sa mata. Hanggat may sapat na dami, maaari nitong sirain ang lahat ng ilusyon. Huwag kang tumingin sa aking mga mata. Hawakan mo ang aking kamay, tara na." Inilahad niya ang kanyang kamay at inakay si Tang Bayer pasulong. Wala siyang naramdamang anumang discomfort. Kahit na hindi komportable si Tang Bayer, hindi siya natakot tulad ng dati. Hinayaan niya si Leong Xiao na hawakan siya, at sa kanyang puso, mayroong kagalakan na ikinagulat niya. May talaan ng karayom at si Leong Xiao ay may espesyal na kakayahan sa mata. Mabilis silang nakalabas sa nebula at tumingin sa lambak sa pagitan ng dalawang bundok. Sa lahat ng dako, may mga bulaklak at halaman na napakaganda. Sa pagkakataong ito, binitiwan na ni Leong Xiao ang kamay ni Tang Bayer at sinabi, "Napakalawak ng mundo at talagang kamangha-mangha. Hindi ko pa nakikita ang ganitong uri ng asul-lila na bulaklak. Tila isang espiritong bulaklak ito, ngunit hindi ko alam kung gaano nakatagal." Iniunat ni Tang Bayer ang kanyang kaliwang kamay at hinimas ang kanyang kanang kamay na hinawakan ni Leong Xiao. Inilagay niya ito sa harap niya at naramdaman niya ang init sa kanyang mukha.
Sinabi niya, mayroong napakaraming kakaiba at kakaibang halaman sa mundo. Paano mo malalaman ang mga ito? Akala ko may ginagawang kalokohan ang Li Feng Chamber of Commerce. Lumalabas na ito ay nilikha ng kalikasan, sagot ni Leong Xiao. Ang bulaklak na ito ay hindi lamang naglalabas ng nakakalinlang na aura, ngunit nagtataglay din ng kakaibang lason. Natatakot ako na hindi ito mapipigilan ng mga tao sa likod, sabi ni Tang Bayer. Hindi ko alam kung ilang tao ang nakadaan sa checkpoint na ito, ngunit sa palagay ko, mayroon ng panlunas ang mga tao ng Li Feng Chamber of Commerce, sabi ni Tang Bayer. Inanunsyo ng Li Feng Chamber of Commerce ang lugar na ito. Bakit hindi sila naglagay ng mga hadlang? Gusto ba nilang lipulin ang mga lokal na puwersa? Umiling si Leong Xiao at sinabi, hindi ko alam, ngunit isa ito sa mga dahilan. Sa madaling salita, hindi nila hahayaan ang lahat na makakuha ng mga benepisyo ng madali. Bukod dito, kailangan nilang makakuha ng malaking benepisyo mula dito, kung hindi, malulugi sila ng maraming pera. Tumawa si Tang Bayer at sinabi, nakakaawa ang mga tao ng Chamber of Commerce. Pinlano nila ng detalyado, ngunit hindi nila inaasahan na mamamatay si Fang Tianhe sa sandaling umalis sila. Pati si Jaylin ay nagalit. Tiyak na hindi nila inaasahan ang mga bagay na ito. Natatakot ako na sila ay nalugi na. Sa tingin ko, maaaring may isang pagsasabuatan sa loob. Haharapin natin ang mga problema kung kailan sila lumitaw. Hindi na kailangang matakot sa kanila. Tara na, huwag na nating hintayin ang mga taong iyon, sabi ni Leong Xiao. Pagkasabi nito, nagpatuloy siya. Sumunod si Tang Bayer sa kanya, at bigla siyang nakaramdam ng pagkabagabag. Inaasahan niyang may lalabas muling nebula para mahawakan niya ang kanyang kamay. Ngunit nakaramdam siya ng hiya sa kanyang mga iniisip. Ang lambak na ito ay isang luntiang kagubatan. Ang espiritual na ki ay sariwa at nakakapresko. Ang mga halaman ay luntian at lumalabas ang isang malakas na aura ng buhay, tulad ng isang paraiso. Lumakad si Leong Xiao ng ilang hakbang at biglang huminto. Muntik nang mabangga ni Tang Bayer ang kanyang likod. Nahihiya niyang sinabi, anong problema, young master yun? May nangyari ba? Sinabi ni Leong Xiao, ang lambak na ito ay kakaiba. Tulad ng lawa, sagana sa espiritual na ki ngunit walang mga buhay na nilalang. Walang mga buhay na nilalang. Natigilan si Tang Bayer. Napansin niya ngayon na tahimik ang lambak. Walang naririnig na huni ng mga insekto o huni ng mga ibon. Hindi ito kapanipaniwala. Nagulat siya at sinabi, dapat na may ilusyon. Umiling si Leong Xiao at sinabi, hindi isang ilusyon. Ito ay likas na nabuo. Ang lawa ay isang espiritual na kayamanan, ngunit talagang walang aura ng mga buhay na nilalang doon. Mag-ingat, ang ganitong uri ng sitwasyon ay alinman sa kapaligiran ay masyadong nakakalason, kaya walang mga buhay na nilalang, o may malakas na demonyong hayop na sumasakop sa lugar na ito at naging isang ipinagbabawal na lugar. Ang iba pang mga nilalang ay hindi naglakas loob na lumapit. Walang problema sa espiritual na ki dito, kaya malinaw na ito ang pangalawang sitwasyon. Nagulat si Tang Bayer at sinabi, ang ibig mong sabihin ay may malakas na demonyong hayop dito. Anong antas? Bumuntong hininga si Leong Xiao at sinabi, antas 8. Nagulat si Tang Bayer at sinabi, nalaman mo na. Umiling si Leong Xiao at sinabi, hindi pa. Paano mo nalaman na ito ay antas 8? Sinabi ni Leong Xiao, kung ito ay isang demonyong hayop sa antas 7, hindi nito maaabot ang antas na ito. Hindi nito hahayaan ang Li Feng Chamber of Commerce na akayin ang mga tao upang harapin ito. Pagkatapos ng lahat, maraming malalakas na martial exalt sa North Dipper Sect at Lailay Scorpion Sect. Madali itong harapin. Kung ito ay antas 9, ang Li Feng Chamber of Commerce ay hindi maglakas loob na pumunta dito. Sa makatuwid, kung may demonyong hayop na sumasakop sa lugar na ito, dapat itong nasa antas 8. Natigilan si Tang Bayer at agad na naunawaan. Napakalohikal ng pangangatwirang ito. Bigla niyang naramdaman na walang makakapigil sa binata sa harap niya.
Haha, Leong Xiao, inaasahan ko na wala kang problema. Isang pamilyar na boses ang narinig sa likuran. Ang mga tao ni Tanjun ay nakalabas din sa nebula. Halos kalahati ng mga tao na sumunod sa kanila ay narito. Walang kulang sa North Dipper sect. Tila mayroon silang paraan upang harapin ang nebula. Nagulat si Xiao Minghui at sinabi, hindi nakakagulat na nakalabas si Young Master yun sa nebula. Nakakagulat na nakarating din dito si President Tang Baier. Si President Tang Baier ay hindi madaling magbigay. Napabulala si Tang Baier, marami sa inyo ang mas mahina kaysa sa akin. Hindi ba kayo nakalabas? Ngumiti si Xiao Minghui at sinabi, President Tang Baier, huwag kang magalit. Kahit na ang nebula ay nakakalason, alam ng ilan sa amin ito. Ang ating sekta ay nakatayo dito sa loob ng maraming taon. Hindi na ito isang lihim. Matagal na kaming may mga tabletang panlunas. President Tang Baier, nagmula ka sa labas, ngunit nakarating ka rito ng maayos. Nakakabilib ito. Tila ang Purple Cloud Chamber of Commerce ay hindi rin simple. Dapat mong malaman na kahit na isang Martial Exalt ay mapoprotektahan lamang ang kanyang sarili sa nebula na ito at hindi niya maaaring tulungan ang iba. Nagulat si Tang Baier. Kahit na ang Martial Exalt ay hindi maaaring akayin ng iba. Paano ito nagawa ni Leong Xiao? Ngunit sa pag-iisip ng kanyang kalikasan, nakaramdam siya ng ginhawa. Tila normal ang anumang nangyayari sa kanya. Tumingin si Leong Xiao sa lahat. Bukod sa mga lokal na sekta, lahat ng mga nakadaan ay mga martial artist na nanirahan sa Southfire City sa mahabang panahon. Alam nila ang mga lihim at mayroon silang mga tabletang panlunas. Napabulalas siya at sinabi, alam ni Secmaster Xiao na hindi simple ang nebula, ngunit hindi niya ako binigyan ng kahit ano. Tila hindi na kailangang maging kaibigan. Nahihiya si Xiao Minghui at sinabi, ito. Nahihiya siyang umiti at sinabi, sa kakayahan ni Young Master yon, hindi mo kailangan ng tabletang panlunas. Habang nagsasalita siya, may ilang taong tumatakbo na pinamumunuan ni Jaylin at ng mga puwersa ng Chamber of Commerce. Siyempre, sila ay walang pinsala. Nang makita nila si Leong Xiao, nagulat sila at nag-ingat. Nang makita ni Jaylin na ligtas si Leong Xiao, medyo nadismaya siya. Kahit na alam niya na walang silbi ang nebula, umaasa pa rin siya na mamamatay si Leong Xiao sa loob na sinisira ang kasalukuyang sitwasyon. Sinabi ni Tanjun, Elder Jai, ito ba ang paraiso na sinasabi mo? Bakit walang mga buhay na nilalang? Ito ba ay isang ipinagbabawal na lugar para sa mga advanced na demonyong hayop? Hindi ka gumagawa ng isang demonyong hayop sa Antas Sham, hindi ba? Nang makita ni Jaylin na nakita na ang problema, hindi na siya nagtago at sinabing, Tanjun, hindi ko gusto ang iyong mga salita. Anong ibig mong sabihin sa ginagawa ko? Ang sumasakop sa lugar na ito ay isang demonyong hayop sa Antas 8. Kung takot ka, bumalik ka na lang. Kung ito ay Antas 8, sasalakayin natin ito at ibebenta natin ito para sa pera, napabulalas ni Tanjun na inaakay ang kanyang mga tao pasulong. Nalaman niya na anuman ang mangyari, nagkaroon siya ng bisyo ng pag-ibig sa pera. Sa tuwing bubuksan niya ang kanyang bibig, iniisip niya kung paano makakakuha ng mga benepisyo. Sa pag-isip nito, agad niyang tiningnan si Leong Xiao na ikinagulat ni Leong Xiao. Ang mga martial kings at maging ang ilang martial exalts ay umatras. Kung ang mga demonyong hayop sa harap ay Antas 8, hindi sila maglakas loob na lumapit. Lumabas si Mei Dong-er mula sa pangkat ng sekta at pumunta sa tabi ni Leong Xiao at sinabi, alam ko na may lason sa nebula at nag-alala ako na hindi ka makadaan. Sa wakas ay nakampante ako. Sa pagtingin kay Mei Dong-er, bumulala si Tang Baier, nagmamalasakit sa iyo ang babaeng ito. Napabulala si Leong Xiao, tara na, tingnan natin kung anong demonyong hayop ang sumasakop sa lugar na ito. Ang Antas 8 ay hindi simple. Sumunod si Tang Baier sa kanyang likuran, ngunit nagsimula siyang makaramdam ng pagkabagabag sa kanyang puso. Bigla niyang sinabi sa kanyang sarili, Tang Baier, anong iniisip mo? Sino siya?
Isang espada ang pumatay sa isang 7 bituing martial exalt at tinalo ang isang 8 antal na spirit refiner. Siya ay magiging isang top figure sa Tianwu continent sa hinaharap. Paano kanya magugustuhan? Tumutulong lang siya sa iyo at iniligtas kanya ng isang beses. Huwag kang mag-isip ng kahit ano. Wala kang kahiyan. Namula pa rin ang kanyang mukha. Unti-unti niyang inalis ang kanyang mga iniisip at ibinalik ang kanyang normal na kalooban na sumusunod kay Liyong Xiao. Hindi niya alam ang mga pagbabago sa kalooban ng babae sa likuran. Nakatuon ang kanyang isip at katawan sa kayamanan at sa demonyong hayop sa harapan niya. Pagkalabas ng lahat sa lambak, wala silang nakitang kakaibang nilalang. Sa pagdaan sa kapatagan ng damo sa lambak, may mga luntiang puno ng ubas na nakaharang sa lahat ng dako. Maaaring ang demonyong hayop ay lumabas upang maghanap ng pagkain, maingat na sinuri ng isang martial artist. Kung isa itong antas 8, bakit kailangan pa nitong lumabas para maghanap ng pagkain? Tumutol ang isa. Ano man ang mangyari, isang magandang balita na wala ang demonyong hayop dito. Kung hindi, direktang sasalakay ang mga malalakas na taong iyon, hindi alintana kung tayo ay mamamatay o hindi, masayang sinabi ng lahat. Lalo na ang mga malayang cultivator. Ilan sa kanila ang hindi napigilan at direktang lumipad. Shua, shua, shua. Sa pagitan ng dalawang bundok, paminsan-minsan, may maliit na figura na pabalik-balik sa mga luntiang puno ng ubas, mabilis at mahirap makita ng hubad na mata. 2 martial kings ang lumipad, at hindi pa nila napapansin nang ang kanilang katawan ay agad na nabutas ng higit sa 100 malalaking butas. Bumagsak sila sa lupa sa isang nakakatakot na paraan. Hiss! Nakaramdam ang lahat ng ginaw sa kanilang likod. Natatakot silang tumingin sa likod. Nakita lang nila ang kislap ng mga atake. Hindi nila nakita ang tunay na katawan. Ang 2 martial kings ay namatay nang hindi maipaliwanag. May malamig na ngiti sa mukha ni Jaylin at sinabi, gusto ng mga basura na sumugod. Ang problema sa kanila ay hindi ang kanilang cultivation, ngunit ang kanilang katalinuhan. Sa mga salitang ito, agad na nagalit ang mga malayang cultivator. Tinitigan nila siya. Ang relasyon sa pagitan ng mga malayang cultivator ay hindi maganda. Sa sandaling ito, nagtipon sila. Ngayon na nakita nilang bumagsak ang 2 tao sa harap ng lambak, agad silang nakaramdam ng sakit. Kumislot ang mga mata ni Liyong Xiao at agad niyang nakilala ang atake at sinabing, ito ay isang berdeng maliit na demonyo. Hindi ko akalain na mayroong ganitong bagay dito. Sinabi ni Tanjun, nakilala mo ba ang demonyong hayop? Tumango si Liyong Xiao at sinabi, ito ay tinatawag na berdeng maliit na demonyo. Nasa antas 6 lang ito at makakasakit lang sa mga martial artist sa ibaba ng martial king, maliban kung ang hari sa berdeng maliit na demonyo ay umabot sa antas 7. Hindi pa ito umabot sa antas 8. Oh! Tumingin si Tanjun sa Chamber of Commerce at sinabi, ito ba ang checkpoint na iyong itinatag? Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka? Napabulala si Jaylin, wala kaming kinalaman dito. Kung mayroon kang kakayahang dumaan, pumunta ka lang. Ayokong makipag-usap sa mga taong tulad mo. Inakay ni Tanjun ang grupo ng mga tao pasulong. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa kanya. Sa sandaling pumasok siya sa pagitan ng 2 bundok, biglang sumalakay ang mga berdeng maliit na demonyo. Nakita lang nila ang figura sa langit at ang tunog ng paghampas ng hangin na tumutunog sa kanilang mga tainga. Binuksan ni Tanjun ang kanyang dumain. Ang lahat ng mga berdeng maliit na demonyo na sumugod ay bumalik at hindi siya nasaktan. Isang grupo ng mga basura na pabulalas siya. Ang nebulaki sa kanyang katawan ay lumabas. Ang mga berdeng maliit na demonyo na pumasok sa kanyang dumain ay nalason at bumagsak. Tila mayroon silang diwa ng hindi pagkatakot sa kamatayan. Nakita nila ang kanilang mga kasama na patuloy na namamatay at patuloy silang sumusugod. Di nagtagal, namatay silang lahat at nahulog sa lupa. Tapos na ba? Nagduda ang lahat. Bigla, gumalaw ang puso ni Liyong Xiao at sinabing, hindi maganda,
tumingin kayo sa ilalim ng inyong mga paa. Tumingin si Tanjun at nakita niya na ang mga berdeng maliit na demonyo ay nagsimulang unti-unting matunaw at ibuhos sa lupa. At ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Tanjun ay nagsimulang lumubog, na hinihila ang kanyang mga paa sa lupa at nagiging isang lusa. Ang eksenang ito ay nakita ni Leong Xiao sa labas ng Demon Forest, ngunit iyon ay dahil si Gui Yuesheng ay nagtatakda ng isang formation. Sa sandaling ito, nagiging tunay itong lusa. Natakot ang lahat at agad na umatras. Di nagtagal, isang nakakatakot na eksena ang lumabas sa lambak. Kinain ang buong lupa sa lambak. Ang orihinal na mga luntiang bagay ay naging mga lusak na patuloy na kumakalat. Ang saklaw ay lumampas sa 100 metro. May malakas na puwersa ng corrosion sa lusak. Natakot kahit ang mga martial artist. Sa pang-amoy pa lang, naramdaman nilang nakorod ang kanilang yuan qi. Pinilit pa atras ang lahat ng mga martial artist. At nagulat si Tanjun. Lumulutang siya sa ere. Nabuo ang depensa ng domain sa kanyang katawan, na patuloy na hinaharangan ang corroding aura. Naging seryoso ang kanyang mukha. Lumilipad siya sa ere na sumusulong. Ang bawat hakbang na kanyang ginawa ay kinain ng maraming espiritual na qi. Ito ay mahirap. Natakot ang lahat. Kung hindi makadaan ng isang siyam bituing martial exalt, paano sila asahang makadaan? Agad na gustong pumunta ni Tanjun sa kabilang panig. Bigla, may malaking putik na kamay na lumabas sa lusak at sumalakay. Ito ay mas malaki kaysa sa 10 metro at may 5 daliri na dumurog kay Tanjun. Nahuli siya nito. Natakot ang lahat at nanlamig. Kahit ang isang martial exalt ay nahuli. Malakas na ingay. Sumabog ang malaking kamay. Bumagsak ang putik. Nabuo ang nebula qi sa katawan ni Tanjun. Mayroong bakas ng pagkatakot sa kanyang mukha. Mabilis siyang sumulong. Nasira ang malaking kamay, ngunit mabilis itong nabuo at mabilis na humabol. Sa kasamaang palad, wala na itong lakas na habulin siya, at matagumpay siyang nakarating sa kabilang panig. Kumaway ang malaking kamay sa loob ng ilang sandali at dahan-dahang lumubog sa lusak. Ang itaas ay bumalik sa normal. Ang corrosion lamang ang nakita. Ginaw ng lahat at walang naglakas loob na sumulong. Haha, Sect Master Tan, napakalakas mo talaga. Hindi kita inaasahan na kakainin ka, tumawang si Jailin, mga tao ng Chamber of Commerce, sumunod kayo sa akin. Lumundag siya sa kabilang panig at hindi inatake. Namangha ang lahat. Hindi lamang si Jailin, ngunit ang mga tao ng Chamber of Commerce ay lumipad ng diretsyo at hindi sila inatake. Ngumisi pa sila sa likod. Tiyak na mayroon silang isang bagay na nagtatago ng kanilang aura upang hindi sila madaling matagpuan ng mga demonyong hayop o mayroon silang isang bagay na natatakot sa kanila ang demonyong hayop. Nagulat si Xun Ziming at walang magawa. Napakahirap para sa kanila na makapasa. Kung iyon ang kaso, nag-isip si Xiao Minghui at mabilis na kumilos. Tumalon siya sa hangin at sumugod sa mga tao ng Chamber of Commerce at nakapasa ng walang atake. Natigilan ang mga martial artist sa likuran at agad na nag-react. Mahigit sa 100 katao ang lumipad. Ilan sa kanila ang humabol sa mga tao ng Chamber of Commerce. Ang ilang mga martial artist ng Chamber of Commerce ay tumutol at mabilis na lumayo. Hindi nagpahuli si Leong Xiao at Tang Baier at nakipagsiksikan sa mga tao. Pagkatapos dumaan, nagbago ang ekspresyon ni Jailin, walang pag-aatubili. Kumuha siya ng isang bagay at direktang itinapon sa lusak. Wala silang nakita at mabilis na bumagsak. May tunog ng kumukulo at isang naghaharing aura ang lumabas. Kumislot ang mga mata ni Tanjun at galit na sinabi, "Senior, anong itinapon mo?" Nagkunwari si Jailin na hindi nakakaalam at walang pakialam na sinabi, "May nangyari ba? Nagtatapon lang ako ng ilang bagay na hindi ko na kailangan." Ang demonyong aura na ito ay napakalakas. Hindi maganda, nasa panganib sila, nagulat si Xun Ziming. Nakita niya ang ulo na lumalabas sa lusak. Tulad ito ng burol.
May putik sa itaas at naglalabas ito ng nakakalasong aura. Pagkatapos ilabas ang ulo, walang laman ang mga mata at niluraan nito ang nakakalasong aura sa mga martial artist. Mabilis kayong tumakas. Ang mahigit 100 martial artist sa hangin ay nagkagulo. Marami sa kanila ang tinamaan ng nakakalasong aura at bumagsak ng diretsyo. Nakaiwas ang ilang mapalad, ngunit nakita nila ang malaking kamay na sumasalakay. Tulad ng pagpalo ng isang langaw, bumagsak sila sa lupa. Wala na silang buto. Natakot si Tanjun. Kung magpapatuloy ito, ilang tao ang makakaligtas. Sumigaw siya, ang lahat ng mga martial exalt, tulungan niyo ako na protektahan ang mga disipulo. Pinangunahan niya ang pagsugod sa hangin. Ang Nebulaki ay agad na bumubuo ng isang kulay abong daanan at sinabi, ang lahat ng mga disipulo ng sekta, pumunta rito. Natutuwa ang mga disipulo ng North Dipper Sect at dumiretso sa tulay. Ang ilang martial exalts ay lumipad din patungo sa lusak at nagsimulang sugpuin ang demonyong hayop. Bumaba ang bilang ng namatay. Natuwa ang lahat at naghihiyawan sa Nebulaki. Malakas na ingay. Biglang naramdaman ng isang martial artist na sumabog ang kanyang dibdib at bumagsak sa lusak. Natakot ang lahat. Si Tanjun pala ang sumalakay. Malamig niyang sinabi, ang daanan na ito ay para lamang sa mga disipulo ng sekta. Kung susugod ang iba, mangyayari sa kanila ang nangyari sa basura na iyon. Sa pagkakataong ito, nagpanik ang maraming martial artist at sabay-sabay na tumakbo sa kabilang panig. Hindi mapigilan ang kalungkutan sa mga malayang cultivator. Hindi maganda, hindi na namin ito mapipigilan. Mabilis kayong umatras.